aking inaanyayahan si Ginoong Zalon upang pangunahan ng panalangin. Amen. Magandang umaga, klase. Bago kayo umupo ay siguraduhin maayos inyong upuan. At kung may nakikita kayong kalat, pakipulot ito at itapon sa basurahan. Pagkatapos ay maaari na kayong umupo. Kalihim, may lumiban ba sa klase ngayong araw na ito? Wala. Mabuti kung gayon. Noong nakarang araw, klase, ay tinalakay natin ang tungkol sa dalawang mukha ng siyensya. Ngayon, sino ang maaaring makapagbahagi muli ng tinalakay natin noong nakarang araw? Maaari mo bang subukin Binibining Galdones? Mahusay, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Tinalakay nga natin noong nakarang araw, klase, ang dalawang mukha ng siyensya, na kung saan ipinakita ang hindi maganda at magandang dulot nito. Ngayon, bago tayo formal na dumako sa ating talakayan sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. At tatawagin natin itong Listen, Buzzer, Answer. Makinig ng mabuti para sa mechanics ng gawain. Una, papangkatin ko kayo sa 2 grupo. Pangalawa, kinakailangan yung magtalaga ng kinatawan sa bawat grupo na siyang sasagot sa mga katanungan na aking inihanda. Pangatlo, paunahan sa pagpindot ng bell upang may pagkakataong sumagot sa mga tanong. At ika-4, ang makakakuha ng pinakamaraming puntos ay makatatanggap ng gantimpala. Maliwanag ba, klase? Mabuti kung gayon. Ngayon, simulan ng pagbibilang. Pagsisimula ang pagbibilang sa kanan. Tapos ng pagbibilang, maaari na kayong pumunta sa kanya-kanyang grupo. Ngayon, sa kanya-kanyang grupo na ba kayo, klase? Kung gayon, humanda na, pumarito na sa harapan at sisimulan na natin ang ating gawain. Ngayon, para sa unang katanungan, ito ay isa sa anyo ng panitikan. Ito ay maiksing salaysay na naglalaman ng isang kwentong may mahalagang pangyayari. Unang grupo, kayong unang pumindot, anong inyong kasagutan? Maikling kwento, magaling, bigyan natin sila ng 1 bagsak. Ang unang puntos ay mapupunta sa unang grupo. Ngayon naman, para sa susunod na katanungan, ito ay isang bagay na itinatawag sa isang tao at ito rin ang pagkakakilanlan bilang isang individual. Ikalawang grupo, kayong unang pumindot, ano inyong sagot? Pangalan, magaling, bigyan natin siya ng 1 bagsak. Ang puntos ay mapupunta sa ikalawang grupo. At para sa susunod, ito ay isang manipis na material na pangunahing ginagamit para sa pagsusulat. Unang grupo, kayo ang unang pumindot, ang inyong sagot? Papel, tumpak, bigyan natin siya ng 1 bagsak. Ang puntos ay mapupunta sa unang grupo. Ngayon naman, para sa susunod na katanungan, ano ang pangalan ng isang karakter na gumanap bilang isda? Ikalawang grupo, kayong unang pumindot, ang inyong kasagutan? Nemo, mahusay, bigyan natin sila ng 1 bagsak. Ang puntos ay mapupunta sa ikalawang grupo. Ngayon, para sa susunod muling katanungan, palalaro at kinagigiliwan ng lahat. Yugto pagkatapos ng pagkasilang. Unang grupo, kayong unang pumindot, ano yung kasagutan? Bata, magaling, bigyan natin siya ng 1 bagsak. Ngayon, ang puntos ay mapupunta sa unang grupo. Ngayon, ang nanalo at ang nakakuha ng pinakamaraming puntos ay ang unang grupo. Kaya ngayon sila ang makatatanggap ng gantimpala. Kunin niyo ang inyong gantimpala pagkatapos ng ating klase. Ngayon, klase, base sa ating naging gawain, ano ang napansin ninyo? Maaari mo bang subukin Binibining corpus? Mahusay, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ang mga naging kasagutan nga ninyo sa ating naging gawain sa araw na ito ay may kinalaman sa ating tatalakayin sa araw na ito. At ang ating ngang tatalakayin sa araw na ito ay Nemo ang Batang Papel. Ito ay isang maikling kwento ni Rene O. Villanueva. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito, ay magkakaroon muli tayo ng isang gawain. At ito ay ang paghawan ng sagabal.
Sa maikling kwento na Nemo ang Batang Papel, may matatagpuan tayo na malalalim na salita. Ngayon, kinakailangan nating bigyan ng kasing kahulugan ito at gamitin ito sa pangungusap. Mayroon akong inihandang mga pangungusap. Ang mga pangungusap na ito ay kinuha ko sa tekstong Nemo ang Batang Papel. Ngayon, sa bawat pangungusap ay may mga nasalungguhitang salita. At ito ay ang mga malalalim na salita. Ngayon, sa kahong ito na aking inihanda ay ang mga kasing kahulugan. Ngayon, ang gagawin natin ay hahanapin nyo rito kung ano ang mga kasing kahulugan ng mga malalalim na salita. At gagamitin nyo sa pangungusap. Maliwanag ba? Mabuti kung gayon. Ngayon, simulan na natin para sa unang bilang. Muntik na siyang mahagip ng humahagisbis na sasakyan. Maaari mo bang bigyan ng kasing kahulugan at gamitin sa pangungusap ang malalim na salitang humahagisbis Ginoong Zalon? Tumpak, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang humahagisbis niya ay nagmamadali. At para naman sa ikalawa, inangilan sila ng masungit na matanda dahil sa kaingayan. Maaari mo bang subukang bigyan ng kasing kahulugan ang inangilan at gamitin ito sa pangungusap binibining maggay? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang inangilan niya ay inuulan. Ngayon, para naman sa ikatlong bilang, puno ng layak ang paligid kaya nagtakip siya ng ilong. Maaari mo bang bigyan ng kasing kahulugan ang malalim na salitang layak at gamitin ito sa pangungusap binibining corpus? Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang layak nga ay ang basura. Para naman sa ikaapat na bilang, binulyawan siya ng kanyang galit na magulang. Ang malalim na salita ay binulyawan. Maaari mo bang bigyan ng kasing kahulugan at gamitin ito sa pangungusap Ginoong Ramos? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang binulyawan nga ay sinigawan. At para naman sa huling bilang, nagpatawing-tawing ang mga papel sa hangin. Maaari mo bang bigyan ng kasing kahulugan at gamitin ito sa pangungusap binibining Adriano? Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang nagpatawing-tawing niya ay nagpalutang-lutang. Ngayon, maaaring naiintindihan niyo na ba ang mga malalim na salita at ang kasing kahulugan nito? Mabuti kung gayon. Ngayon, atin ang basahin ang mga malalalim na salita at kasing kahulugan. Humakagisbis ay nagmamadali. Inangilan, inungulan. Layak, basura. Binulyawan, sinigawan. Nagpatawing-tawing, nagpalutang-lutang. Ngayon, basahin ang sabay-sabay klase. Palakpakan naman natin ang ating sarili. Ang tatalakayin nga natin sa araw na ito klase ay isang maikling kwento ni Rene O. Villanueva na may pamagat na Nemo ang Batang Papel. Kung inyong matatandaan, noong nakarang araw ay nagkaroon tayo ng isang kasunduan. Hindi ba klase? Kung gayon, ang ating naging kasunduan ay basahin at unawain niyo mabuti ang kwentong Nemo ang Batang Papel. Binasa at inunawa niyo bang mabuti klase? Mabuti kung gayon. Ngayon, bago tayo magpatuloy, mayroon akong ipaliliwanag sa inyo. Ito ay ang name in a page of book. Sa kwentong Nemo ang Batang Papel na ating tatalakayin ay mayroon akong mga inihandang tanong. Kaya, para malaman kung sino ang sasagot sa mga tanong na yon, ay gagamit tayo ng name in a page of book. Sa librong ito ay naglalaman ng mga pangalan niyo sa bawat pahina. Bubuklatin ko ang libro at kung sino ang pangalan na nasa pahina ay siyang sasagot sa mga katanungan. Maliwanag ba, klase? Mabuti kung gayon. Ngayon, magsisimula na tayo para sa unang katanungan. Ipaliwanag ang naging sanhi ng pagkakabuo kay Nemo. Para sa sagot, bubuklatin ko ang libro. Binibining Paklibar. Binibining Paklibar, ipaliwanag ang naging sanhi ng pagkakabuo kay Nemo. Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang naging sanhi nga ng pagkakabuo kay Nemo ay dahil sa isang proyekto sa paaralan. Siya ay pinunit-punit at pinagtagpi-tagping papel. Ngayon naman, para sa susunod na tanong, nang si Nemo ay nabuo, isang mapaglarong hangin ang umihip kaya siya ay nagpatawing-tawing sa hangin. Ngayon napadpad kung saan-saan.
hanggang sa nakatuklas ng isang lihim sa pinakamalayong bituin na matutupad. Ngayon, humiling si Nemo sa pinakamalayong bituin. Ngayon naman, ipaliwanag ang naging bunga ng paghiling ni Nemo sa pinakamalayong bituin. Para sa sasagot, si Binibining Cho. Binibining Cho, ipaliwanag ang naging bunga ng paghiling ni Nemo sa pinakamalayong bituin. Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang naging bunga nga ng paghiling ni Nemo sa pinakamalayong bituin ay hindi naging masaya. Dahil sa inggit ni Nemo sa mga totoong bata at dahil sa kagustuhan magkaroon ng totoong pamilya, humiling siya sa pinakamalayong bituin dahil yun ang alam niyang magiging masaya siya. Pero ang naging bunga nito ay hindi saya kundi lungkot, hirap at gutom. Ngayon, para naman sa susunod na katanungan, paano naging makatotohanan ang mga pangyayari sa kwento batay sa inyong karanasan? Bubuklatin ko muli ang libro. Binibining Banda, paano naging makatotohanan ang mga pangyayari sa kwento batay sa iyong karanasan? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Kailangan ko pa ng isang magbabahagi. Bubuklatin ko muli ang libro. Si Ginoong Alcantara. Ginoong Alcantara, paano naging makatotohanan ang mga pangyayari sa kwento batay sa iyong karanasan? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang mga makatotohanang pangyayari nga sa kwento ay ang una ang sinabi ni Binibining Banda na kahirapan. Hindi naman lingid sa ating lahat na ang Pilipinas ay isa sa may pinakamalaking bilang ng mga mahihirap, na kung saan kailangan nating magtrabaho ng magtrabaho at kumayod ng kumayod upang may makain at upang mabuhay. Sunod, ang sinabi ni Ginoong Alcantara na kung may nais kang isang bagay, gagawin at gagawin mo ang lahat para makamit ito. Gaya na lamang ni Nemo na gusto niyang magkaroon ng totoong pamilya at maging totoong bata, kaya nang nakatuklas siya ng lihim ay humiling siya sa pinakamalayong bituin. Ngayon naman, para sa susunod na katanungan, isalaysay ng wasto at maayos ang buod at pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Para sa sasagot, si Binibining Corpus. Binibining Corpus, isalaysay ng wasto at maayos ang buod at pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mahusay, bigyan naman natin siya ng 5 bagsak. Ang mga pagkakasunod-sunod nga ng buod at pangyayari sa kwento ay una, nang mabuo si Nemo dahil sa isang proyekto. Hanggang sa isang hangin ang umihip kaya nagpatawing-tawing siya sa hangin at napadpad kung saan-saan. Hanggang nakatuklas ng isang lihim na ang paghiling sa pinakamalayong bituin ay matutupad. Kaya naman dahil sa inggit ni Nemo sa mga totoong bata at dahil gusto niyang magkaroon ng totoong pamilya, humiling siya sa pinakamalayong bituin. At sa pagdilat nga ng kanyang mata, mayroon na siyang totoong tatay na walang trabaho, nanay na may sakit, at totoong 8 kapatid na iyak ng iyak sa isang masikip at pinagtagpi-tagping estero, ngunit totoong bahay. Sumunod na pangyayari ang sumigaw ang kanyang tatay na magtrabaho kayo. Kaya dali-dali na tumakbo si Nemo upang maghanap ng trabaho. Hindi niya naalintana ang mga humahagisbis na sasakyan. Ang tanging nasa isip na lamang ni Nemo ay kung paano makatutulong sa kanyang pamilya. Nagtinda ng sampagita, sigarilyo, at sumabit-sabit sa mga sasakyan upang kumita. Araw-araw pagod si Nemo at pakiramdam niya pabilis na pabilis ang kanyang pagtanda. Isang araw, naisipan niyang bumalik sa eskwela, kaya sumilip siya. Ngunit, ang lahat ay pinagtabuyan siya. Sumunod na pangyayari ay nang nagpunta si Nemo sa isang maruming kalye sa isang lungsod. Nakita niya na napakaraming batang kalye. Naisip niya na ang dami palang batang kalye. Nagtitinda sila ng mga sampagita, sigarilyo at kung ano-ano at nakikipagpatintero sa mga sasakyan upang kumita lamang. Kaya naman, ang sumunod na pangyayari ay sumama si Nemo sa mga bata at nakipagkwentuhan. At doon nga nabunyag ni Nemo ang kanyang natuklasang lihim tungkol sa pinakamalayong bituin. Kaya,
Silang lahat ay humiling ng between to pa rin ngayon din kami gawing batang masiyahin. At sa isang iglap nga, silang lahat ay naging batang papel na nagpalutang-lutang sa hangin. Kay saya-saya at kay gaan-gaan ng kanilang pakiramdam dahil malayo na sila sa malupit na eskwela, magulong pamilya at maingay na kalsada. Napagtanto nila na mas masaya pala ang maging batang papel kaysa maging totoong bata na kailangan mong makibaka upang mabuhay. At yun nga ang pagkakasunod-sunod ng kwento sa Nemo ang Batang Papel. Ngayon, batid ko na naunawaan nyo ng mabuti ang ating naging talakayan sa araw na ito. Kaya naman, magkakaroon muli tayo ng isang gawain at tatawagin natin itong between. Makinig na mabuti para sa panuto. Papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Ngunit kanina ay nagkaroon na kayo ng grupo, kaya manatili na lamang kayo. Maliwanag ba? Mabuti kung gayon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon na humiling sa pinakamalayong between at matutupad ito. Ngayon klase, pag-isipan niyo ang grupo kung ano ito at isulat niyo ito sa aking ibibigay na hugis between. Pagkatapos ay ipaliwanag niyo ito sa klase. Maliwanag ba? Mabuti kung gayon. Ngayon, ito na ang hugis between para sa unang grupo at ikalawang grupo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito. Ang 5 minuto ay magsisimula na. Tapos na ang 5 minuto, klase, kaya simulan na natin ang pagbabahagi ng inyong mga ginawa. Pangunahan na ng unang grupo. Ang hiniling ng unang grupo ay between to pa rin ngayon din kami gawing malusog ng hindi maging sakitin. Bakit yan ang inyong hiniling? Maaari niyo bang ipaliwanag? Mahusay! Bigyan naman natin sila ng 2 bagsak. Napakagaling naman at pinag-isipan niyo mabuti ang inyong hiniling unang grupo. Hiniling nyo na between to pa rin ngayon din kami gawing malusog ng hindi maging sakitin. Dahil sabi nyo nga, ang pagiging malusog o ang kalusugan ay isa sa pinakamahalagang bagay na taglay ng bawat isa. Dahil walang kwenta ang paghihirap mo kung iyong kalusugan ay hindi na sa maayos. Hindi mo malalasap ang tunay na tagumpay at hindi ka magiging tunay na masaya kung iyong katawan ay bagsak na at kung wala ka na. Bigyan naman natin sila ng 5 bagsak. Ngayon naman para sa ikalawang grupo. Ang hiniling ng ikalawang grupo ay between to pa rin ngayon din kami gawing matatag sa anumang hamon ng buhay. Bakit ito ang inyong hiniling ikalawang grupo? Ipaliwanag. Napakahusay, bigyan naman natin sila ng 5 bagsak. Hiniling ng ikalawang grupo na between to pa rin ngayon din kami gawing matatag sa anumang hamon ng buhay. Dahil sabi nga nila sa paliwanag nila, lahat tayo ay nakararamdam ng panghihina dahil sa mga pagsubok at hamon ng buhay na dumarating. Kaya kung magiging matatag ka, hindi ka basta-bastang napapasuko sa anumang hamon o pagsubok ng buhay na dumarating. Mananatili kang malakas at matatag sa pagharap sa mga problema. Ang pagiging matatag ay napakahalaga upang magtagumpay sa anumang hamon ng buhay. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ngayon klase, talagang ngang naunawaan yung mabuting ating naging talakayan sa araw na ito. Kaya naman, ako'y labis na nagagalak. Ngayon naman, sino ang maaring makapagbahagi ng kanyang napulot na aral mula sa aking tinalakay? Maaari bang subukin Ginoong Zalon? Mahusay, bigyan naman natin siya ng 2 bagsak. Sa mga bagay nga, kailangan nating maging maingat, lalong-lalo na sa pagdedesisyon. Hindi dapat basta-basta gawin ng isang bagay, dapat pinag-iisipan ng mabuti. Gaya na lamang ni Nemo. Humiling siya, hindi niya alam na ang maaaring kahinatnan pala ito ay hindi yung saya na hinihiling niya. Ang pagiging masaya ay hindi basta-basta nakukuha. Hindi lahat ng alam mong masaya ay masaya. Ang kasiyahan ay nagmumula sa puso. Ngayon naman,
Sino ang maaaring makapaglalahat ng tinalakay natin sa araw na ito? Ginoong Ramon, maaari mo bang subukin? Magaling, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Tinalakay nga natin ngayon, klase, ang isang maikling kwento ni Rene O. Villanueva na may pamagat na Nemo ang Batang Papel, na kung saan nagawa dahil sa isang proyekto siya ay pinagtagpi-tagpi at pinunit-punit na papel, hanggang sa napadpad at nakatuklas ng isang lihim, at dahil sa inggit, humiling ito, ngunit ang naging bunga ay hindi maganda. Ngunit ang naglaon ay napagtanto nila na mas masaya pala maging batang papel kaysa maging totoong bata. Ngayon talagang naunawaan yung mabuti ang ating naging talakayan. Kaya naman ngayon magkakaroon muli tayo ng isang gawain. At ito ay ang pagsusulit na may pamimilian. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito. Kumuha ng isa, ipasa sa kabila. Nakakuha na ba ang lahat? Kung gayon, magsisimula na ang 5 minuto. Mayroon na lamang kayong 5 segundo. Tapos na ang 5 minuto, kaya magpalitan na. Ito ang kasagutan. Simulan na natin ang pagtatama ng inyong mga ginawa. Tapos na ba ang pagtatama? Mabuti kung gayon. Kung gayon, ipasa na paharap ang mga papel. Ngayon, klase, may tanong pa ba? Wala na. Mabuti kung gayon. Talagang ang naunawaan nyo na ang ating naging talakayan. Ngayon, klase, bilang ating kasunduan ay kailangan yung basahin ang ating susunod na aralin sa pahina 33 to 36. Ito ay ang Mabangis na Lungsod ni Efren R. Abueg. Basahin at unawain yung mabuti ito, klase, ha? Dahil sa susunod nating pagkikita ay magkakaroon tayo ng isang malayang talakayan. Maliwanag ba? Mabuti kung gayon. Ngayon, paalam!